Biblia po sa Salmo 13 po. 1 to 6 po. Psalms 13 verse 1. Panginoon, hanggang kailan ba ako lilimutan? Kalilimutan niyo ba ako habang buhay? Hanggang kailan ba kayo magtatapos sa akin? Hanggang kailan ko dadalhin ito mga panginoon ko? Ang aking mga araw ay punong-puno ng kaluwagan. Hanggang kailan ba ako tatalo ng aking mga araw? Panginoon kong Diyos, bigyan niyo ako ng sagutin niyo ang aking dalangin. Ibalik niyo ang linig sa aking mga upang hindi ako masakal. At upang hindi masabi ng aking mga kaaway na natalo nila ako. Dahil tiyak na magagalak sila kung napakamot ako. 5. Panginoon, naniniwala po ako na mahal niyo ako. At ako'y nagagalak dahil iniligtas mo ako. 6. Panginoon, aawnitan kita dahil napakabuti niyo sa aking mga. Ayun po. Ang sabi po sa Psalms 13 verse 1 po is, nagtanong po si David ng repeated questions po na wala po siyang, hindi po siya nagpaligoy-ligoy. Kasi nakaramdam din po siya na abandon po. He feels abandoned po. Ano po, kahit na ganun po yung tanong niya is, may ano pa rin po, may worship pa rin po sa pagtatanong niya. Kasi nagsabi po siya ng Lord, which is ano po, nagdadirect po siya na, nagtatanong po siya kay God, hindi po sa ibang tao siya nagtatanong, which is, nagdirect po siya kay God. Kasi yung worship po is nag-start din po by talking to God, and then, nakakaramdam po tayo na parang, na absent po siya, or na-feel po natin na parang wala po sa paligid natin. Sa verse 2 naman po, ano po, nagsabi po siya ng ng internal and external faith po. Ayun po, about po sa may damdamin niya po, sa lungkot po ng puso niya at sa mga pagkitiis niya po. Kasi, parang kasali din po dito yung ano niya po, yung actions niya po, yung grief, yung enemies niya po. Ano po, specific po talaga yung sinasabi niya na nararamdaman niya po. And may worship din po dun sa may verse. Kasi po, na-admit niya po na hindi niya po kayang i-fix yung sarili niya. Na, ano po, tinatawag niya po sigat kasi alam niyang sigat lang po yung makakapag-ayos sa kanya at makakapagpatigil po ng salitang kaulong or yung yung mga nararamdaman niya. Ano po yung dependence po yun, which is worship po. Sa verse 3 naman po, ano po, even na nagpapanik po siya, ano po, kiniklaim niya pa rin po yung si Lord po, kasi sa kanya po siya tumatakbo. Kay Lord po siya tumatakbo. Which is ano po, worship din po kasi nire-remember niya po na kung sino po talaga si God sa sarili niya po. Si David po yun po. Sa may verse 4 naman po, ano po, worry din po siya dito kasi, ano po, sa may reputation po ni God, hindi lang po sa sarili niya po. Kasi kapag ano po siya, pag fail po siya, parang ano lang din po, nag-fail din po si God. So ano po, he cares about God's honor more than just his comfort po. And that's worship pa rin po. Ano po, yung pain po na nararamdaman niya is nagmamatter po, or it matters po, but God's name matters more. Sa verse 5 naman po, ano po, hindi ko na po siya sa pag-question. Pero wala pa pong sagot. He doesn't unanswer yet po, but he made a choice. Ano po, nag-worship pa rin po siya dito kasi, ano po, nagtitiwala po siya kay Lord po, sa pag-ibig po ni Lord. Kasi worship po is when trust speaks louder than your how long or yung
gaano katagal or yung mga nararamdaman natin. Sa may verse 6 naman po, yung namin po is wala na po. Kasi nag-decide po siya ng kumanta po before the situation flips. Nagsabi sa English po, sinabi niya po dito, he has been good, which is past tense po siya. He's worshiping based on God's track record, not today's mood. Hindi po siya depende po sa mood, kundi po sa God's track record po. Which is worship din po. Kasi, that's worship that carries our questions all the way to faith. Yung verse 1 and 2 po is nagre-refer po siya sa may sa mga questions po na nararamdaman po natin na hindi po paligoy-ligoy. Sabihin na lang po natin is honest questions po. Sa may verse 3 to 4 naman po is nagtatanong po siya ng with worship po. Sa verse 5 to 6, worship that answers questions. Ano po, the asking becomes worship when you aim it at God and let it end in trust. Ano po, supporting verse ko po dito is yung Proverbs 3, 5 to 6 po. Pwede po pakawala na. Proverbs 3, chapter 5. Sige, 5. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang malalit sa iyong sariling karunungan. 6, Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at itulong mo sa iyong Panginoon. sa ano din po, Psalms 56 verse 3. Apo. 3. Kapag ako'y natatakot, magtitiwala ako sa iyo. Sa may Psalms 13:5 po. 13:5. Psalms 13:5. Nung bagay Panginoon, naniniwala ko ako na mahal mo ako at ako ay nag-alala dahil niligtas mo. Sa may ano din po, Psalms 27 verse 14. Pwede po. 14. Magtiwala kayo sa Panginoon. Magpakatatag kayo at huwag mawala ng pag-asa. Magtiwala lamang sa Kanya. Sa may ano din po, Psalms 27 verse 5. Ay, sa oras. 7:5. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at itulong mo. So, last po yung Isaiah 40 verse 1. For the 21. 31 po. 31. Ngunit itiwala sa Panginoon ay maging magkakaroon ng bukas. Hindi pa sila gaya ng isang tao. Tumakbo man sila ay hindi matatalo. Tumakad man sila ay hindi matatalo. Ayun po, sinasabi po rito na kay God po tayo magtitiwala kasi if magtitiwala po tayo sa ibang tao, sa sarili natin or sa mga tools po natin is possible po talaga na mag-fail po yun. Na masira lang din po yung tiwala po natin. Eh kung kung kay God naman po is hindi po ito masisira. Hindi po ito masisira kasi ano po, kaya pong i-handle ni God yung mga yung how long po natin, yung mga katanungan po natin na gano'n katagal, gano'n, ganyan. Ayan. And we can bring po our faith straight to God po. Yung faith po, yung mga nararamdaman po natin. Ayun po. Magtiwala po tayo kay Lord ng buong puso po sa mga gagawin po natin and sa mga, kung nakakaramdam po tayo siguro po ng ayun po yung negative spirit ko, huwag po tayo magpapakagat kasi sakit yun. Huwag na din po natin ito kakagatin. Huwag natin dito.
Ayun po, huwag po tayo matatempo sa mga bagay na negative po. And pray lang po. And then, yun lang po. Maganda naman kami. Ano po? Ano po ang mangyayari pag siya na sa kawilan? Paano po ba? Ano sa kawin ka? Pinigay mo ito eh. Oo, pwede mo yun. Ano po mangyayari pag tiwala ka po sa sarili mo kawilan? Ayun. Ano, kasi kung sarili nating wisdom or knowledge is, ayun nga, sabi ko kanina, is possible siyang ay kung kay God, ay kung kay God naman po, is hindi po tayo mag-fail po kasi lagi po tayong ginagabayan ng Lord and we should trust Him po ng buong puso natin para and dapat po walang doubt po para yes. Yes. When po, huwag po tayong mag-doubt po or trust po tayo kay God ng buong puso po natin. Kasi kung hindi po, is talagang mag-fail po. May tatanong pa, magdadagdag si Pedro. Eh, paano mo malalaman na karunungan mo yun versus sa karunungan mo pa? Ano po? Yes. Yes. Paano ma-identify that that's my knowledge and not God's? Ano po? Para sa ano po siguro mama, sa puso po natin mama, mararamdaman po natin sa side po natin kung talagang galing po siya kay Lord or sa sariling knowledge lang po natin. Paano mo malalaman? Ano po? Eh, di ba meron ka kasi sinabi dun kanina na may heart, may puso, tapos may isipan. So, paano ko malalaman? Ay, kinakabahan ako sa galing ko kayo. Kasi sabi ng President, dahil sa heart, kinakabahan ako. Ito na yun, hindi ko puso pa ito na yun. So, paano ko ma-identify na God's wisdom and not my own understanding? Paano ko siya ma-identify? Yes, Ate Princess. Ano sasabi mo? Ikaw lang na po. Yan, paano ko ma-identify? Na, sige. Kaya paano, yes. Oo, yes, according sa Bible. Tama naman. Pinaalala niya. Paano daw? Pastor Liit, paano natin malalaman? Now, God's wisdom, yung nire-reveal sa atin, and not my own understanding. Kapag po ano, pag nakikita ang parang tayo magsasalita. Yan ano po, hindi po agad yung kapag po ano, yung basa po natin, hindi po natin sure kung galing po ba talaga yung sa Diyos po or galing po sa akin. May kaya kailangan po talaga natin po ng mga mentor doon po na nagsusunod, nagko-correct po sa atin.